The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff! Mabuhay ka, Brad Ted at siya. Good morning, everyone. Good morning po. Good morning! From Alaminos. Aha. Yes, good morning, Brad Ted at siya. Nandito tayo ngayon sa Alaminos, Pangasinan. Good morning. Kala ko nasa prosecutor's office ka. Kala mo magsasampa ng kaso dahil hindi nabigyan ng pagkakataong magamit ang senior citizen ID? Kala ko may bista si Attorney Elis Cupides. Attorney, ang resibo. Puro lawyers din. Upcoming lawyers itong mga barkada ko rito. Si Ruben, of course, Christian at Joan Morante ng Paz College. Thank you for lending your office. Nandito ako ngayon sa office nila sa Paz Colleges. Okay. May speaking engagement ako, Brad, dito. May speaking engagement ka, ha? Talaga naman. Iba na si Brad Jeff ngayon, ha? Oo. Iba na si Pastor. Pastor, okay na sa akin ng kape lang dito. Dalawa kami. Wow! Okay. Pero, Brad Jeff, marami nag-aabang sa atin, ha? Siguro napakinggan mo si Nanay Sally kanina, no? Yes. Laki talagang tulong nito sa ating pong mga tagapakinig. Muli po, salamat po ng marami sa inyo pong suporta po sa ating programa para nga din po sa paghahatid ng magandang balita po ni Brad Jeff. Dahil naandyan po kayo, nandito pa po kami. Pag wala na po kayo dyan, wala na kami. Wala na rin kami. Wala na kami. Oo. Kaya pagsabihin ninyo para dumami ho kayo. Okay. Okay. Sige, Brad, go ahead. Brad, Ted, pinag-uusapan natin this week patungkol sa blessing. Ano po ba larawan talaga ng taong blessed? Kasi madalas, meron na tayong mga idea, nasa isip natin pag blessed. Maraming pera, marangya pamumuhay, sagana sa material na bagay. Although maaari pong part yan ng blessing ni Lord, pero hindi po yan ang ultimate basis o basihan ng pagiging blessed. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin. Ang daming mga taong mayayaman at sagana sa pera at karangyaan, pero miserable ang marriage, ang buhay. So hindi po ngunit maraming pera ay blessed. In fact, nung pinangakuan po ng Diyos si Abraham, sabi ni God kay Abraham sa Genesis, iwanan mo yung bansa mo, iwanan mo yung mga tao mo, your father's household, at may bibigay ako sa iyong promised land. Sabi doon, I will make you into a great nation at ibe-bless kita. In fact, sabi ni God sa kanya, I will make your name great and you will be a blessing. Interesting po, ang blessing po daw ni Abraham, yung pangalan niya daw, ang ibe-bless ni Lord. At kaakibat na magiging blessed yung pangalan mo, marami mabe-bless dahil sa pangalan na ibibigay ko sa iyo. Sabi sa Kawikaan 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga kaysa pilak at ginto. Wow, mas mabuti raw, Ted, piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Ibig sabihin po, we have a choice. So kung meron kang papipiliin sa'yo, magandang pangalan, kahit hindi ganun kakayaman, o sobrang daming kayamanan pero siraang yung pangalan. So kumbaga po, we have a choice. Ang tanong ko lang po, are we making the right choices every day para mapangalagaan yung pangalan na ipinasa sa atin ng ating mga magulang? Kapag may naiwang cellphone ba sa taxi o UV Express, you have a choice. Pag inoferan ka ng lagay, ilalagay ka sa payola ng isang individual para paboran mo yung agenda niya, papayag ka ba? Pag kinakalantari ka ng opisina mo, kahit alam mong may asawa ka na, di ba, papatulan mo ba? Again, lahat po yan ay temptasyon. Ang tanong, dudungisa mo ba yung pangalan mo? At ang sabi sa ending po ng Bible verse, ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Or mas mahalaga pa sa kinang ng ginto, sabi doon. So ang tanong po, malinis ba ang pangalan or kahit marumihan basta may pilak at ginto? Madali po i-check yan. Sa mga tao malalapit sa atin, ginagalang po ba tayo? Pagkaharap lang ba tayo ginagalang o pag nakatalikod, hindi na? Kaya po again, it's a daily choice. Malinis na pangalan o puro kayamanan pero ang dumi ng iyong pangalan. Again po, ang totoong blessing, sabi ni Lord, alagaan mo ang pangalan. Kahit na marumi na isalin sa'yo, kaya mo linisin yan. Kung yung ninuno mo ay hindi maganda ang pangalan na isalin sa'yo. May choices po tayo everyday to choose the right things to do. At sa Diyos po natin makukuha ang pamantayan
para magkaroon ng malinis na pangalan. Again po, Kawikaan 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po dahil alam namin na ang mundo na to maraming temptasyon. At kadalasan ang madaling pagyaman, yung illegal, immoral na pamamaraan, Lord, yan ang mga nagdudulot sa amin na masira ang aming pangalan. So Lord, tulungan mo kami na matuto ng hard work. Magsipag po kami, little by little. Sabi mo, ang nagsimula sa maliit, eventually lalaki. Huwag kaming matempt, Lord God, na bigla ang yaman kahit na illegal o immoral. Tulungan mo kami, Lord, na alagaan ang aming pangalan kahit hindi kami maging ganun kayaman. Salamat po sa kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Thank you, Lord, sa muli pong paghahatid ng magandang balita ni Brad Jeff. Lord, bless his mission today and keep him safe and protected. At Panginoon, salamat po sa mga tulad nila Nanay Selly na ang laban po sa mundo ay laging patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami ha. Pati dito sa ating ding winner kahapon, si Crizel Salcedo. Ito ho ang ating mga pinaguhugutan po ng inspirasyon. At nakakatuwa din Brad Jeff, yung pakikinig nila sa iyo. Marami na, lahat halos ng ating mga nakakadaupang palad sinasabi nga, they seek inspiration in this particular segment. Marami sila. Yung iba nga po, hindi pa lumalabas ng sasakyan hanggat di natatapos ito. Kaya nga gusto kong gawin alas 10 ka eh. Joke lang po. Oo. Para hindi sila bibitiw hanggat hindi ka napapakinggan. Hindi, joke lang po. Okay naman. Okay. Sige, so Brad, kailan ka pa pumanik dyan sa Pangasinan? Actually, Brad Ted, 2 a.m. ako umalis na Antipolo kanina. So, because this is an early morning speaking engagement. 9 o'clock to, Brad Ted. Ginather ng Past College lahat ng mga estudyante nila, mga 800 to 1,000 students and faculty. So ako na may magtuturo lang ng salita ng Diyos, how to find meaning and purpose in life. Kasi mga estudyante dito sa Alaminos, quite challenging. Teenage pregnancy, it's more of identity ng mga kabataan ngayon. Hindi nila alam kung sa daming binabrowse sa internet ng mga social media kung ano-anong boses ang naririnig. Maganda marinig nila ang salita ng Diyos. That's very relevant ha. Kaya good luck Brad Jeff. Kung meron pa pang mga interesado na kunin ka bilang inspirational speaker o di ba sa mga gusto magpakasal, doon po sa mga gusto kang kunin na na speaker. Paano? Brad Ted, well, the way I share the gospel kasi kaya hindi ako motivational or inspirational speaker. I'm more of a transformational speaker because I share the gospel para ma-transform ang buhay ng tao. So kung kailangan niyo po ng transformational speaker, ako po ay ma-reach naman sa pastorjeff.ph lang po. Ang dali lang ako hanapin. May website naman po ako, pastorjeff.ph, Facebook, YouTube. Lalo na ngayon, mga Christmas parties, if you need a message po that will really transform people's lives because of the gospel, not because of me, but because of Jesus Christ. I'm the right speaker to do that, Brad Ted. Yeah. So, transformational speaker. Yun ang tawag. Yes, Brad. Okay. The gospel will transform people's lives. Amen. Salamat na marami. Brad Jeff. Sige, so we'll catch you again tomorrow, Brad. At ingat, mamaya ba rin ang baba mo? Yes, but balikan lang din naman ako. By 12, I'm done. Magla-lunch na siguro kami na itong si Christian. Then, balik na ako sa aking bat cave. Okay, sige. Salamat na marami at mag-iingat ikaw. Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Again, on behalf of Past Colleges dito sa Alaminos, Bulacan, thank you for having me. Ito po ang inyong Pastor Jeff, your daily dose of inspiration. God bless. And serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.